Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 13 ng textbook, page 148 po yan. Nasa marahagi part na po tayo, speaking. So, sabi sa number 1, 우체국에서 후엔 씨와 직원이 이야기해요. So, nag-uusap daw sa loob ng post office si Huwen at saka yung employee ng post office. 다음과 같이 이야기해보세요. So, gawin daw natin tong speaking part. So, dito, tingnan natin yung number 1, Vietnam. So, yung Vietnam, tapos, 옷, 화장품. Anong nangyari? Nalagyan lang ng hago. So, 옷, hago, 화장품. Clothes and cosmetics. And then, 일반. So, yung ilban po, ang ibig sabihin po niyan, since nasa post office po yung setting natin, ang pinag-uusapan is yung type ng delivery. So, we have ilban, standard delivery. And then, meron din tayong 특급. Ito yung express delivery or yung EMS. Yan. Tapos, yung number 2 na tayo, no? Uzbekistan. Mamaya, yung Vietnam magiging Uzbekistan. And then, Soryu. Ano naman po ang Soryu? Soryu means documents. Okay, mga papeles or dokumento na ipinapadala mo gamit ang mail service. Yan. Sige, basahin po natin yung ating conversation. 안녕하세요. 베트남에 소포를 보내려고 하는데요. 이 안에 뭐가 들어있어요? 옷하고 화장품요. 일반하고 특급이 있는데 어떤 걸로 하실 거예요? 일반으로 할게요. 오늘 보내면 베트남에 언제 도착해요? 보통 4일에서 7일 정도 걸려요. 다음 주말까지는 도착할 거예요. 사비 ni Huwen, 안녕하세요. So, greet siya. And then sabi niya, I'm planning to send a package to Vietnam. Papadala daw siya ng package sa Vietnam and ang sagot ng employee, 이 안에 뭐가 들어있어요? Ano po ang nasa loob? Okay, so 들어있어, ibig sabihin, ano daw yung nakapaloob or yung content sa loob ng box. Okay? So, 옷하고 화장품요. So, sabi niya, damit po at saka cosmetics. And then, meron tayong standard and express. Ano po ang pipiliin nyo? Sabi ng employee. Sagot si Huwen, ay, yung ano na lang po, standard delivery lang po. Kapag pinadala ko siya sa Vietnam today, kailan po ang dating niya? And then, sagot ng employee, usually it takes 4 to 7 days. So, by next weekend, darating na yun sa Vietnam. Yun yung sabi ng employee. Tapos yung number 2, same lang no, yung usapan. Mapapalitan lang hindi na siya sa Vietnam, sa Uzbekistan na siya. And yung ipapadala na is yung documents naman. Tapos ang pipiliin this time is express delivery. So hindi na natin babasahin ulit no. Punta na tayo agad sa listening part. Number 2, yan, hindi na rin po tayo gagawa ng example. So basahin na lang natin. Sabi kasi dyan sa instruction, 우체국에서 손님과 직원이 되어서 택배를 보내는 대화를 해보세요. Sabi niya, sa post office daw, 되어서, ibig sabihin ng 되어, be. So, to be. Ibig sabihin, naging 손님, customer, and employee. Kunyari, may classmate ka or kaibigan ka na nasa klase kayo, tas ito yung instruction. Ikaw daw at yung kasama mo ay magiging employee ng post office at magiging customer naman yung isa. Tapos, try daw na gumawa ng conversation about sa pagpapadala ng tekpe. So, tekpe po, again, delivery or package. So, parang ginawa na natin kasi siya sa marahagi kanina, so hindi na tayo gagawa ng bago. So, basahin na lang po natin, tekpe를 보내려고 하는데요. So, plano ko pong magpadala ng package or delivery. 안에 뭐가 들어있어요? Again, pag ganito po yung question, ane, inside, 뭐가 들어있어요? Ano po ang nasa loob? 여기에 올려놓으세요. So, 여기, here, 올려. So, ibig sabihin, itaas, no? Tapos, 놓으세요, from the word nota, to put. So, parang ang gusto niyang sabihin is pakipatong. So, andito siguro yung table. Yan, tapos, sabihin, 여기, 올려놓으세요. So, pakilagay daw or patong dito. Yan po yung expression na 올려놓으세요. Okay, punta na po tayo sa ating listening.
라흐만 씨가 은행에서 이야기해요. So, ang setting ay sa bangko. 잘 듣고 답해보세요. For number 1 question, 라흐만 씨는 무엇을 만들려고 해요? Ano daw yung balak na gawin ni Rahman? And sabi, modu 고르세요. Again, pag sinabing modu, hindi lang isa ang sagot, no? So, piliin daw lahat ng posibleng sagot. Pwedeng dalawa or higit pa. Pagpipilian, we have 신분증, ito po ay ID. 통장, account, so bank account po yan. Okay. And then we have yung 체크카드, check card. And 신용카드, credit card. Okay. Number 2. 라흐만 씨는 어떻게 해야 돼요? Paano daw ang dapat na gawin ni Rahman? Pakinggan po natin. Dalawa po yung dapat niyang gawin. Yung verb number 1, nababanggitin, and yung isa pa. Okay, so try po natin pakinggan. 듣기. 라흐만 씨가 은행에서 이야기해요. 잘 듣고 답해보세요. 안녕하세요. 예금 통장을 만들려고 하는데요. 먼저 신분증 좀 주시겠어요? 네, 여기 있어요. 그리고 이 신청서도 쓰셔야 돼요. 네, 알겠어요. 아참, 체크카드도 만들어주세요. 교통요금 할인 카드하고 쇼핑 할인 카드가 있어요. 어떤 걸로 하시겠어요? 교통 할인 카드로 해주세요. Okay. So, sige, ito yung mga note na nasulat ko, no? 예금 통장, yun yung sabi niya na gusto niya daw gawin. 예금 통장을 만들려고 해요. So, 통장, check na po natin yan dito. And then, yung sagot sa kanya nung kausap niya, 신분증 주시겠어요? So, ano po yung ibig sabihin nun? Pwede niyo po bang ipakita yung inyong ID? So, ito na yung isang pwedeng gawin ni Rahman. Paano ang dapat gawin? Kasi kung gusto niyang gumawa ng account, so, hiningian siya ng ID. Sabi nung kausap niya, 신분증을 주시겠어요? And then, sabi, 신청서를 쓰셔야 돼요. Sabi niya, nung kausap ni Rahman. So, kailangan din daw na sulatan or fill outan yung 신청서. 신청서, again, ito po ay application form. So, yung sagot natin dito sa number 1, 신분증. Kaya anong dapat niyang gawin sa ID? Kailangan niyang ipakita or ibigay dun sa kausap niya. So, 신분증 줘야 돼요. 그리고 ano pa yung isa? Mag-fill out ng application form. So, 신청서를 써야 돼요. Yan. So, dito kaya siya 주시겠어요. Ayan, naka-formal polite yung gamit ng kausap kasi niya na employee dun sa bangko. Tapos, instead na 써야 돼요, kausap si Rahman, formal polite ulit, 쓰셔야 돼요. Ayan. So, anyway, pag sasagot tayo, ito na po yung sagot natin. 신분증 줘야 돼요. 그리고 신청서를 써야 돼요. Tapos may isa pa, 'di ba? Dito balik tayo sa number 1. Sabi kailangan lahat daw. So, habang nakikipag-usap siya, sabi niya gusto niya din daw gumawa ng check card. Ayan, no, nasulat ko, no? Check card. So, check din natin yung check card. Tapos, wala na dito yung question na to. Ako na lang yung gusto ko na lang itanong. Sinulat ko kasi, no? 교통 shopping 할인 based dun sa napakinggan natin. So, sabi nag-i-explain yung employee ng bangko na meron daw 할인 or parang discount for shopping card or transportation card. Alin daw yung gustong kunin doon ni Rahman. Tapos ang sabi niya, no, 교통 할인 yung kanyang pipiliin. So anyway, ayan po yung sagot natin sa numbers 1 and 2. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.